Kabanata 381. Henry Walker's Countermeasure. Sa sandaling iyon, mahimbing na natutulog si Tyr Summers. Nang marinig niya ang katok, nagbihis si Tyr at binuksan ang pinto. Ano ang wrong, sweetie? Kumawa ang Star Entertainment kay Snow. Pinigay ni Winifred Zia ang phone niya kay Tyr. Ang screen ng telepono ay natatakpan ng mga negatibong balita tungkol sa kamakailang sikat na celebrity goddess, si Snow Fenner, gamit ang kanyang katawan upang makamit ang kanyang kasalukuyang tagumpay. Ang lahat ng balitang ito ay inilantad ng Brilliant Media. Dahil si Snow ay isang artist na sign sa ilalim ng Brilliant Media, hawak ng kumpanya ang bawat detalye niya mula noong debut. Kabilang dito ang mga video ng mga programang nilahukan ni Snow sa kanyang debut at mga pelikula at drama. Mayroon ding mga larawan at video ng pakikipagpulong ni Snow sa mga tauhan ng kumpanya ng kliyente ng pribado. Ang mga video at larawan ay walang problema. Gayunpaman, kapag ginamit ng isang tao ang mga material na ito upang ipares ang mga paninirang puri na artikulo para on si Snow, ang bahagyang totoong mga pahayag ay naging nakamamatay. Ang isa sa mga artikulo ay nag-claim na si Snow ay nakuha ang nangungunang babaeng papel sa tubos of the underworld dati dahil lamang siya ay natulog sa mamumuhunan sa loob ng 3 araw. Ang larawang ipinare sa artikulong ito ay kuha noong naghapunan si Snow kasama ang mamumuhunan. Sa totoo lang, pangkaraniwang hapunan lang iyon. Hindi man lang humigop ng alak si Snow sa panahon ng pagkain na iyon, ngunit ito ay maling ipinasa bilang katotohanan ng ang artikulong iyon ay ipinare sa larawang ito. Hindi lang isang artikulo ang naganap. Nag-hire ang Star Entertainment at Brilliant Media ng napakaraming manunulat partikular na para on si Snow. Ang isang mas pinalaking artikulo ay nagpakita ng isang video ng pagbisita ni Snow sa isang ampunan ngunit sinabi na siya ay nagkaroon ng isang di pagkakaunawaan sa bata bago ang kanyang debut at walang puso niyang ipinadala ang kanyang anak sa orphanage. Upang madagdagan ang pinsala at madagdagan ang bisa nito, kalahating oras na ang nakalipas, ang presidente ng Brilliant Media, si Maxwell Douglas, ay personal na lumitaw sa screen at gumawa ng iba't ibang mga akusasyon tungkol kay Snow. Inakusahan pa niya ito, sinabing si Snow ay kumikilos na parang diva at hindi nagpapasalamat ngayong nakakuha siya ng kaunting katanyagan, at isinasaalang-alang ng Brilliant Media na ipawalang bisa ang kanilang kontrata kay Snow. Sa simula pa lang, si Snow ay may katauhan ng isang purong diyosa. Gayunpaman, ngayon na ang negatibong balita ay patuloy na dumadaloy, ang kanyang karakter ay lubos na durog. Tulad ng sinabi, isang paulit-ulit na bulong-bulungan ay nagiging isang katotohanan, kung ang ilang mga artikulo ay hindi sapat upang kumbansihin, ang hindi mabilang na mga iskandalo na kumakalat sa web ay naging mas tunay pa kaysa sa tunay na ginto. Maging si Tyr ay napabuntong hininga nang makita ang mga komposisyong ito. Isipin na napakalaso ng mga taong iyon na gumamit ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan para on ang isang mabait at inosenteng babae. Tahasan nilang sinusubukang itulak si Snow sa isang bangin. Maging si Hilary White ay hindi gaanong malupit ng on niya si Winifred sa Southern Sophistication. Kung patuloy na lumaki ang isyong ito, maaaring bumagsak ang pag-iisip ni Snow at magpakamatay. Nakakahiya. Sa sandaling iyon, lubos na nagalit si Tyr sa ginawa ng kabilang partido. Nakipag-ugnayan na ba kayo kay Henry Walker? Tanong ni Tyr. Oo. Tumanggo si Winifred. Dahil sa lahat ng mga negatibong balita tungkol sa Snow, ang tatak ng aming kumpanya ay naapektuhan din, kaya ang pangkat ng operasyon ay nakipag-ugnayan kaagad kay Mr. Walker. Sige. Tumanggo si Tyr. I'll take full charge of this matter from here on. Sweetheart, you stay at home and keep Snow. Don't let her step out of the house. Noon, si Snow, na nakatayo sa tabi nila, ay parang naubos ang kanyang enerhiya, at nawala ang kanyang kaluluwa. Sige. Tumanggo si Winifred bilang pagsang-ayon, naiintindihan ang ibig sabihin ni Tyr. Sa malagim na sandaling ito, nag-aalala sina Tyr at Winifred na hindi makayanan ni Snow ang suntok at maaaring gumawa ng isang bagay na padalos-dalos. Pagkatapos noon, nag-alala si Tyr na baka hindi lang bantayan ni Winifred si Snow, kaya pinaponte niya si Noah Lee ng ilang tao para bantayan si Snow. Pagkalabas ng mansyon, nagmaneho si Tyr sa Autumn Field Group. Noon, nakarating na rin si Henry. Ang operation team ng kumpanya ay nagsasagawa ng isang apurahang pagpupulong. Walang paraan para sa kanila na isave ang imahe ni Snow online, kaya maaari lamang silang tumuon sa pagbabawas ng mga pagkalugi ng Autumn Field ng mahusay hanggat maaari.
Sa katunayan, ang koponan ay nakabuo ng isang desisyon na balewalain ang relasyon ni Autumn Field kay Snow Fenner at ipahayag na ang kumpanya ay hindi napapansin ang lahat ng mga naunang maling gawain ni Snow. Samantala, ang Departamento ng Legal Affairs ay gumawa ng isang pahayag at handa silang ipahayag ang kanilang pagtatapos ng kontrata kay Snow. Isa itong karaniwang countermeasure para sa isang brand na dapat gawin kapag nagkaproblema ang kanilang mga brand ambassador. Ito ay dahil ang pamamaraang ito lamang ang maaaring mabawasan ang mga natamo na pagkalugi ng tatak sa pinakamalaking lawak. Higit pa rito, sumang-ayon si Henry Walker sa desisyong ito. Gayunpaman, pagkarating ni Tyr sa opisina, tinanggihan niya ang lahat ng iminungkahing countermeasure ng kumpanya. Nagsabi lang siya ng, si Snow Fenner ay kaibigan namin ni Winifred. Siya rin ang pinagkakatiwalaang kasosyo sa negosyo ng Autumn Field. Kahit na sinisiraan ng mundo si Snow at hindi naniniwala sa kanya, ako, si Tyr Summers, at Winifred ay naniniwala sa kanya. Naniniwala si Autumn Field sa kanya. Pagkatapos nito, pinatigil ni Tyr ang mga departamentong ito sa lahat ng kanilang ginagawa at maghintay na lamang ng balita. Marami sa mas mataas na pamunuan ng kumpanya ang natarante sa desisyon ni Tyr. Gayunpaman, dahil ito ang desisyon ni Tyr at Winifred, hindi sila naglakas loob na sumalungat dito at maaari lamang sumunod. Sunod, tinawag ni Tyr si Henry na mag-isa sa opisina ng kanyang security director. Sa loob ng opisina, umupo si Tyr sa kanyang upuan, nagsindi ng sigarilyo sa pambihirang pagkakataong ito bago ihagis ang isa kay Henry. Nakaisip ka na ba ng countermeasure para sa isyong ito? Tanong ni Tyr. Nagsindi rin ng sigarilyo si Henry at humila. Brother Tyr, ito ay talagang isang isyu sa industriya ng entertainment at ito ay magiging napakahirap na harapin. Nagdilim ang ekspresyon ni Tyr. Hindi ito ang gusto kong marinig. Tanong ko lang, may countermeasure ka ba? I do, sagot ni Henry. Ngunit ito ay theoretical lamang dahil ang countermeasure na ito ay hindi gagana sa totoong buhay. Pakinggan natin. Sumagot si Henry, ngunit Brother Tyr, bago ko sabihin ito, kailangan ko ng paglilinaw kung gaano karami sa mga balitang ito sa internet ang totoo at mali. The bad portion is all false. The rest is true. Star Entertainment has acquired Brilliant Media, and they're trying to use this method to take Snow down. Also, it's to deal with Man and Autumn Field as well. Tumango si Henry bago tumahimik sa loob ng 2 segundo. Medyo exaggerated ang countermeasure ko. Spiel. Henry elaborated, para malutas natin ang mga kaso tulad ng iskandalo ng isang entertainment celebrity, ang unang dapat gawin ay magkaroon ng linaw sa Public Relations Department. Ngunit ito ay isang mababang paraan at walang gaanong epekto. Para sa kasalukuyang sitwasyon ni Snow, kahit paano natin linawin, lalo lang itong lumalala. Pero sabi nga, kung sino man ang nagsimula ng gulo ay dapat itong tapusin. Kung ang Brilliant Media at Star Entertainment ang magkukusa para linisin ang pangalan ni Snow, ang kahalagahan ay magiging ganap na naiiba. Kabanata 382. Extreme Methods. Kunin ng Star Entertainment at Brilliant Media na kumuha ng inisyatiba. Taglit na natigilan si Tyr Summers. Hindi ba ang issue ni Snow Fenner ay pinagsamang pagsisikap ng Brilliant Media at Star Entertainment? Paano kaya nila magagawa ang inisyatiba? Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, naunawaan ni Tyr. Nakuha ng Star Entertainment ang Brilliant Media at pinilit ang huli na gamitin ang mga detalye ni Snow para suruan siya. So, makukuha ko rin ba ang Star Entertainment? Tama ka, Kuya Tyr. Ito ang aking countermeasure at ang tanging solusyon na mayroon tayo sa ngayon. At saka, kapag tinulungan si Miss Fenner na linisin ang kanyang pangalan, may kailangan pa tayong gawin, ani Henry. Ano? Tanong ni Tyr. Isang diversion. Isang diversion. Tama iyan. Tumango si Henry. Ito ay para ilihis ang atensyon ng lahat. Gagamit tayo ng mas malaking iskandalo para maalis ang kasikatan ng insidenteng ito. Mas malaking iskandalo. Pinaikit ni Tyr ang kanyang mga mata na parang may naisip. Bigla niyang napagtanto na si Henry Walker ay walang alinlangan na isang veterano sa bagong media. Ang buong pagkatao ng lalaki ay naglalabas ng mapanlinlang na aura, at ang kanyang utak ay napakatalino. Sa ngayon, halos naiintindihan na ni Tyr ang intensyon ni Henry. Upang sabihin na ang bagay na ito ay komplikado, ito ay talagang mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa langit.
Gayunpaman, kung tawagin itong simple, ito ay, sa katunayan, medyo simple. Ang paunang kinakailangan ay ang isa ay kailangang may kakayahan. Tumayo si Tyr at tinapik ang balikat ni Henry bilang pagsang-ayon. Henry, magkano ang halaga ng Walker Technologies mo sa merkado? Kulat na sagot ni Henry, sa kasalukuyan, mga 3 bilyong dolyar. Sige. Taglit na tumango si Tyr. Alam ko na maliban sa bagong media, marami ka pang online business channels. Itong bagong media company mo ay foundation lang habang ang ibang negosyo ang tunay mong pinagkakakitaan. Tama, Kuya Tyr. Isang matamis na ngiti ang isinalubong sa kanya ni Tyr. Bibigyan kita ng 5 bilyon. Kapag natapos na ang lahat, maaari kang huminto sa paggawa ng bagong media at sa halip ay magpatakbo ng isang kumpanya ng entertainment. Kuya Tyr, marahas na kinilig ang puso ni Henry. Ipaubaya mo ang iyong Walker Technology sa iyong mga tao. Plano kong magkaroon ng Autumn Field branch sa iba't ibang industriya upang bumuo ng pundasyon para sa tatak ng Autumn Field na tumago sa internasyonal na merkado. Magsisimula tayo sa industriya ng entertainment. Kapag nakuha ko na ang Star Entertainment, ikaw, ay ang person in charge, paliwanag ni Tyr. Napabuntong hininga si Henry. Ang pahayag ni Tyr ay lubos na natulala sa kanya. Ano? Ayaw mo ba? I'm willing. Siyempre, payag ako. Excited na tumango si Henry. Sa maraming big shot sa Con City, lahat ay nagsisikap na maging tunay na subordinate ni Tyr at magtrabaho para sa kanya. Gayunpaman, hanggang ngayon, ang tanging taong masasabing tunay na nagtatrabaho sa ilalim ni Tyr ay si Drake Tucker at wala nang iba, kahit si Jade Laurel. Bagamat dati ay nasa Riverville City, kinilala ni Jade si Tyr bilang kanyang Panginoon, hindi siya binigyan ng anumang gawain pagkatapos noon, at walang gaanong pagbabago sa kanilang mga relasyon. Ngayong nag-aalok si Tyr kay Henry ng pagkakataong kusa na lang, paano mananatiling kalmado si Henry. Ito ang pinakamalaking pagkakataon ni Henry na umangat sa tagumpay. Hindi ba't marami na siyang ginagawa para sa Tyr at Autumn Field para sa araw na ito? Salamat, Kuya Tyr, sa iyong pag-aalaga at pagpapahalaga, sabik na sabi ni Henry. It's what you deserve, walang nasabi si Tyr at tumayo na para umalis. Ako na ang bahala sa Star Entertainment. Kapag naabot ko ang kailangan, gagawin mo ang public relation at proseso. Mag-standby ka. Oo, Kuya Tyr. Pagkatapos umalis sa Autumn Field, tinawagan ni Tyr si Max Cheever para ipadala sa kanya ang ilang kapatid mula sa Wolf's Den. Kinailangan ni Tyr na kumuha ng Star Entertainment at pilitin ng Star Entertainment at Brilliant Media na linisin ang pangalan ni Snow sa pinakamaikling panahon na posible. Ang mga formal na pamamaraan ay hindi ang paraan upang pumunta. Kaya naman, kinailangan ni Tyr na gumamit ng matinding pamamaraan. Makalipas ang 1 oras, dumating na si Tyr sa airport. Nandito na ang 5 miyembro ng Wolf's Den na itinalaga ni Max, naghihintay. Dahil hindi ganoon kahirap ang misyon na ito, ipinadala ni Max ang mga miyembro na nirerango bilang 10 at pagkatapos, na sina Martin Jakeman, Fiona Jennings, at ang iba pa. Ang grupo ay umalis patungong Stellar City sakay ng eroplano. Kailangang aminin ng isa na ang pagkakaroon ng isang paglipad na sumasaklaw sa 600 kilometrong distansya sa pagitan ng dalawang lungsod ay lubhang maginhawa. Uwis na sana kung magmaneho doon. Pagkababa nila sa eroplano, tinawagan ni Tyr si Torbert Octavius. Ang gay na ito ay hindi na bumalik sa Con City kasama si Tyr kagabi ngunit nanatili sa Stellar City sa halip. Kaya naman, walang ideya si Tyr kung nasaan siya. Gayunpaman, hindi nag-alala si Tyr sa anumang mangyayari kay Torbert. Kalimutan ng hindi gaanong Star Entertainment. Kahit na kumilos ang pamilya Quintes ng Stellar City, hindi nila posibleng mahuli si Torbert. Natapos ang tawag, at umagos mula sa kabilang dulo ang tamad na boses ni Torbert. Nasaan ka? Tanong ni Tyr. Sa isang butas ng tulay. Umikab si Torbert. Are you here again? Call me back later. I'm sleeping. Napatingin si Tyr sa nakakapasong araw sa tanghali. Isang patong ng pawis ang tumatakip sa kanyang noo. Tulad ng Con City, ang Stellar City ay isang kalan. Tanghali na. Paano ka pa natutulog? Hindi nakaimik si Tyr. However, come to think of it, pulubi pa ang lalaki, kaya paanong hindi siya natutulog? Stop sleeping. I brought some Wolf's Den brothers over. May mission tayo. Gusto mo bang sumama at tumulong? Tanong ni Tyr. Muling humikab si Torbert. What's there to help with?
Hindi ba kayo nag-aalaga lang sa mga minor characters tulad ng Star Entertainment at Brilliant Media? Kailangan mo pa ba akong kumilos? Buong gabi akong hinahabol ng underground society ng Stellar City. Busy ako buong oras, kaya gusto kong makahabol sa ilang tulog. Huwag mo akong istorbohin. Kumunat ang noo ni Tyr. May ginawa na bang galaw ang pamilya Quintes? Tutal, nabasag ko ang kapre nila kagabi. Wala akong nakitang sino man mula sa pamilya Quintes, sagot ni Torbert. Ngunit sigurado ako na marami sa kanila ang inayos ng pamilya Quintes sa likod ng mga eksena. Dahil nawala sa aming mga kamay, ang malalaking pamilyang tulad nito ay hindi na naisin na gawing malaki ang insidenteng ito. Oo, tumango si Tyr. Kung hindi ka sasama, kalimutan mo na yan. Mag-ingat ka. Tiyak na masasangkot dito ang pamilya Quintes, at nagkataon na ang susunod kong plano ay ang pakikitungo sa malalaking pamilya sa Timog. Kaya, huwag ka munang bumalik sa Wolf's Den sa panahong ito at imbestigahan ang pamilyang Quintes para sa akin bagay. Sige. Umikab ulit si Torbert. Hang up. After my nap, I'll continue playing with those fools at night. Speaking of which, this is much more interesting than staying in that boring wolf's den. Matapos tapusin ang tawag, mamantong hininga si Tyr. Noong una niyang tinawagan si Torbert sa wolf's den, naisip niyang mag-e-enjoy si Torbert sa kapaligiran doon. Gayunpaman, ngayon ay tila hindi nababagay si Torbert para sa wolf's den. Mas pinili ng lalaki na mamuhay ng malayang gumagala sa mga lansangan. Gayunpaman, ngayong natapos na ang mga bagay, walang plano si Tyr na baguhin ito. Kung talagang dinala ni Torbert ang paksa ng pag-alis sa Wolf's Den, walang dahilan si Tyr para tanggihan siya. Kabanata 383. Galit na misa. Kuya Tyr, ano ang susunod nating gagawin? Si Martin Jakeman at ang iba pang 4 na miyembro ng Wolf's Den ay naiinip na. Si Tyr ay walang kinikilingan. Para sa bawat misyon, kukuha siya ng iba't ibang miyembro ng Wolf's Den upang isagawa ang mga gawain na walang sinumang iiwan. Let's find a place and get lunch. After that, we'll first head to Brilliant Media to loiter around, ani Tyr. Nakahanap ng malapit na restaurant ang grupo, at habang kumakain sila, muling nag-ring ang phone ni Tyr. Nagpakita ang caller ID ng hindi kilalang numero. Tinagot ni Tyr ang tawag. Kamusta? Kuya Tyr, si Lily Zimmerman. Hindi inaasahan ni Tyr na tatawagan siya ni Lily, at mula sa tunog ng kanyang boses, siya ay labis na balisa at humihingal. Malinaw na mabigat pa rin ang mga sugat niya. Kailan ka nagising? Kamusta ang mga sugat mo? Nag-aalalang tanong ni Tyr. Ayos lang ako, Kuya Tyr, sagot ni Lily. Alam ko ang tungkol sa issue ni Snow. Balita ko nagpunta ka sa Stellar City para asikasuhin ito. Tama iyan. Tumango ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ito masyadong mahirap alagaan. Kinagarantiya ko sa iyo na tutulungan ko si Snow na mabawi ang hustisya at linisin ang kanyang pangalan. Sabi ni Lily, salamat, Kuya Tyr. Naniniwala akong magagawa mo rin ito. Gayunpaman, hayaan mo akong bigyan ka ng isang address at numero ng telepono para maghanap ka ng isang tao. Nakipag-ugnayan ako sa kanya, at hinihintay ka niya ngayon. Tanong ni Tyr. Ang pangalan niya ay Herman Hale, at malaki ang maitutulong niya sa iyo. Siya rin ang susi kung matagumpay na maibabalik ni Snow ang mga talahan na yan. Siyempre, hindi ko kino-question ang iyong kakayahan, Kuya Tyr. Sa tulong lang ni Herman, may iligtas ka nito ng maraming problema, sabi ni Lily. Sige. Tumango si Tyr. Malaki ang tiwala niya kay Lily. Kung sakali, kahit na ito ay isang pamamaraan, si Tyr ay walang takot. Para bang walang talo si Tyr sa kasalukuyang mundo, at walang tukana ang makakapagpabagsak sa kanya. Pagkatapos noon, narinig pa ni Tyr mula kay Lily ang tungkol kay Herman. Nang matapos siyang makinig, bahagyang kumunat ang gilid ng kanyang labi, at nakaramdam siya ng kumpiyansa. Sige, let's go with this. Magpahinga ka ng mabuti, at huwag kang mag-alala sa kahit ano. Ako na ang bahala. Pagkababa ay nagpatuloy si Tyr sa pagkain kasama si Martin at ang iba pa. Nang matapos na ang tanghalian, natapos na ni Tyr ang pagsagot sa insidenteng ito at ipinaabot ito kina Martin, Fiona Jennings, at sa iba pa. 3:00 ng hapon, ang nagninangas na araw ay nagpapainit sa bakuran. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang kapaligiran sa loob ng gusali ng Brilliant Media ay umabot sa lamig. This is too much.
Hindi ko akalain na ganoong tao si Maxwell Douglas. Yeah. He can do anything for money. This won't do. Kailangan natin siyang hanapin at bawiin ang hustisya para kay Sister Snow. Sa loob ng resting lounge, galit na galit ang isang grupo ng mga artista ng Brilliant Media. From the moment na nakita nila ang balita sa internet kaninang madaling araw, napik sila. Si Snow at Lily ay regular na nag-aalaga sa kanila, kaya ang mga artistang ito ay nagkaroon ng magandang relasyon sa kanila. Marami sa mga artista sa grupong ito ay may kontrata sa Autumn Field. Noong inatake ng Brilliant Media si Snow ngayon, naglabas din sila ng mga iskandalo tungkol sa mga artist na pumirma sa Autumn Field para hampasin ang Autumn Field. Lalo silang ikinagalit nito. Noong una, hindi sila naglakas loob na magsalita dahil hindi sila kilalang mga kilalang tao at walang lakas ng loob na kalabanan ang kanilang amo. Gayunpaman, habang mas pinalaki ang insidente, sa wakas ay hindi na kinaya ng mga artistang ito. Kaya naman, mahigit 10 nitong Brilliant Media celebrity ang nagtipon para talakayin ang pagpilit kay Maxwell, na bawiin ang bawat kasinungalingan laban kay Snow sa internet at tulungan si Snow na linisin ang kanyang pangalan. Kung isa o dalawa lang sila, hindi sila maglalakas loob na hamanin si Maxwell. Gayunpaman, sa napakaraming artista na pinagsama-sama, tiyak na maaari silang maging isang mabigat na puwersa. Pagkatapos ng kanilang talakayan, agresibong nagmarcha ang grupo patungo sa opisina ni Maxwell. Nang itulak ang pinto, nagkataon na nag-scroll si Maxwell sa mga mapang-abusong komento tungkol kay Snow sa internet. Nakasuot siya ng isang malabong ngiti. Hindi naman dapat sisihin ang lalaki sa pagiging malupit niya dahil masyadong tempting ang offer ng Star Entertainment. Kung nagawa ni Maxwell na itulak si Snow sa Hall of Shame, babayaran ng Star Entertainment si Maxwell ng karagdagang mabigat na halaga. Sa kasalukuyan, maayos ang takbo. Kapag natapos na ang araw, tuluyan ng mahuhulog si Snow mula sa isang tumataas na diyosa tungo sa isang pampublikong hinanakit. Sa pamamagitan nito, ganap na masisira si Snow Fenner nang walang pagkakataong tabyusan ang sarili. Nagbenta si Maxwell ng Brilliant Media. Kapag nakumpleto na ang mga pamamaraan sa pagbibigay sa susunod na mga araw, magagamit niya ang malaking halaga ng pera para makabili ng maliit na isla sa ibang bansa at makakuha ng ilang asawa. Ang isipin pa lang ay natuwa siya. President Douglas, bakit ganito ang pakikitungo mo kay Sister Snow? Sa sandaling iyon, itinulak ang pinto ng kanyang opisina at galit na pumasok ang isang grupo ng mga artista ng Brilliant Media. Nagdilim ang ekspresyon ni Maxwell nang makita ang agresibong grupo. Anong ginagawa nyo? Lumapit ang isa sa mga artista at inilagay ang kanyang telepono sa mesa ni Maxwell. Tinanong siya, President Douglas, ano ito? Kailangan mong bigyan kami ng paliwanag. Napakaraming nagawa ni Sister Snow para sa aming kumpanya sa mga nakaraang taon. Bakit siya nakakatanggap ng ganoong pagtatapos? President Douglas, ang mga artikulong ito sa internet ay kathang-isip lamang. Bakit mo ipinadala ang mga halatang normal na video at materyales na ito sa media upang payagan silang sir-on si Sister Snow nang sinasadya? Nang magsalita ang isang tao, nagsimulang tumunog ang iba. Agad na nagulo ang opisina, at mas lalong nagdilim ang ekspresyon ni Maxwell. Kalokohan. Hinampis ng isang kamay ni Maxwell ang desk niya. Pinandilatan niya ang lahat ng tao sa silid at sumigaw, ano ang sinusubukan ninyong gawin? Nagsisimula ba kayo ng rebelyon? Ngunit Pangulong Douglas, para sa pangyayaring ito, talagang. Tinatanong mo ba ako? Galit na pinutol ni Maxwell ang artistang iyon. Sino ka sa tingin mo para tanungin ako? Itong mga iskandalo na nalantad sa internet ngayon ay dahil sa hindi tamang pag-uugali ni Snow. Sino ang masisisi niya? Nagalit ang grupo ng mga celebrity. President Douglas, maaari mong gamitin ang dahilan na ito upang dayin ang media sa labas, ngunit sa tingin mo ba ay may kabuluhan ito sa amin? Matagal na kaming nasa Brilliant Media, at mali man o hindi ang ugali ni Sister Snow, alam ng lahat. At saka, hindi nangyari ang mga video at larawang iyon tulad ng paglalarawan sa kanila ng media. Lahat sila ay paninirang puri. Napakaraming kumpanya sa entertainment industry, pero sino sa kanila ang katulad ng Brilliant Media, sinong sisire sa sarili nilang celebrity? Kabanata 384. Ang pangalan ko, si Fiona Jennings ng lungsod ng Con. Para sa mga kilalang tao, ang Brilliant Media ay palaging isang kasiya siyang kumpanya ng libangan, at mayroon silang magandang impresyon kay Maxwell Douglas.
Nagkaroon sila ng pagtutulungan, masipag, at suportado ang isa't isa para patuloy na sumulong ang kumpanya sa malupit na industriya ng entertainment na ito at unti-unting makakuha ng pagkilala sa industriya. Bago ito, lahat ay nakakita ng sinag ng pag-asa. Ang lahat ng mga artista ay na-pump up at naisip ang isang magandang kinabukasan. Gayunpaman, sino ang nakakaalam na ang isang bagay na tulad nito ay mangyayari sa napakahalagang oras? Ang bagay na ito ay hindi na lang kay Snow Fenner kundi sa bawat celebrity sa ilalim ng Brilliant Media. Kaya naman, sa mahirap na oras na ito, para kay Snowman o sa kanilang sarili, hindi maaaring umatras ang mga artistang ito. Kinailangan ni Maxwell na magbigay sa kanila ng isang makatwirang paliwanag at isang magandang wakas sa bagay na ito. Kung hindi mapakali ang grupong ito ng mga artista. Kung may mangyayaring ganito kay Snow ngayon, sinong magsasabing hindi mangyayari ito sa ibang celebrity bukas? Lahat ba kayo talagang nagsisikap na magkagulo? Noong una, naisip ni Maxwell na kaya niyang sugpuin ang grupong ito ng mga talento sa kanyang autoridad bilang kanilang amo. Gayunpaman, tila na overestimated niya ang kanyang sarili at minamaliit ang galit at reaksyon ng mga artistang ito. Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, nagpasya si Maxwell na huwag na silang pakitaan pa ng konsiderasyon. Isang malupit na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Para siyang isang mabuting tupa sa lahat ng ito ngunit isang gutom na lobo. Ngayong hindi na kailangan ang harapan ng kanyang tupa, muling makikita ng balat ng kanyang lobo ang liwanag. Tumahimik kayong lahat. Biglang tumayo si Maxwell. Sino ka sa akala mo? Lahat kayo ay mga aso sa ilalim ng aking Brilliant Media. Isang kasangkapan upang kumita ng pera. Ano? Ngayon sinusubukan mong humingi sa akin ng karapatang pantao. Hayaan mo akong sirain ito sa iyo. Gawin ang basura tulad mo kahit may karapatang pantao. Nasa legal department lahat ang mga kontrata mo. Kung sino man sa inyo ang maglakas loob na magdulot ng kaguluhan, I'll feed you a demanda para hindi ka na makabangon muli. Ang banta ni Maxwell ay bumulaga sa ilang tao, at biglang tumahimik ang silid. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang matapang na kaluluwa na patuloy na nanindigan kay Maxwell. Maxwell Douglas, hindi ka naman ganito dati. Nagkamali kami sayo. Hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidlat dahil sa ginawa mo? Mga masasama lang ang tatamaan ng kidlat. Ahaha, ayoko. Hindi na napigilan ni Maxwell ang sarili at tumawa. Tama ka. Tinadya kong sanhi ng mga iskandalo ni Snow. Hindi siya nagkaroon ng kahit ano, ngunit pagkatapos kong ipadala ang mga video at materyales na ito, naproseso ito ng kaunti, at ngayon, lahat sila ay mga iskandalo. Ano ba? Galit kayo, di ba? Ito ang entertainment industry. Kung patuloy kayong magkakagulo, masisiguro ko sa inyo na bago ang susunod na pagsikat ng araw, mas malala pa sa inyo ni Snow Fenner. Dahil dito, si Maxwell ay nagsindi ng tabako, mukhang bastos. Kumpol ng mga clown. Sa tingin mo ba hindi kita kakayanin? Agad na natakot ang mga artista kay Maxwell at napatigil. Gaano man sila kagalit, wala silang kapangyarihang makipaglaban sa isang entertainment company. Pero wala akong isip na bayaran ko ang pansin. I'll be honest sa'yo. Akala mo ba dumating kahapon si Zayn Lee mula sa Star Entertainment para lang makipag-chat? Ahaha, nakuha ng Star Entertainment ang ating Brilliant Media na may malaking halaga. Sa loob ng 2 pang araw, darating ang mga matataas na opisyal ng Star Entertainment para pangasiwaan ang Brilliant Media. Kapag nangyari iyon, lahat kayo ay magiging artista ng Star Entertainment at walang kinalaman sa akin. Alam mo ba kung bakit may tragic na ending si Snow? Dahil hindi niya alam ang lugar niya. Na-offend niya ang Star Entertainment, na-offend si Zayn Lee, na-offend si Maeve Lee. Were they people whom afford to provoke? Maeve ang fiancé ni Lee ay tagapagmana ng pamilya Quintes, ang suporta ni Julian Quintes ay ang pamilya Quintes din. Biglang nanigas ang hangin sa paligid nila. Sa katunayan, kumalat na ang balita tungkol sa Brilliant Media na nakuha ng Star Entertainment mula pa kahapon, ngunit hindi pa ito nakumpirma. Ngayong si Maxwell na mismo ang nagdedeklara nito, naging katotohanan na. So, Maxwell, ibinento mo kaming lahat. Matapos ang mahabang katahimikan, isang galit na boses ng babae ang biglang bumasag sa katahimikan. Hehe, what do you mean by selling you all? I'm giving you a brighter path. Star Entertainment is the biggest entertainment company in the South. Malapit na kayong lahat maging artista ng Star Entertainment, di ba?
Pero sa mga kagaya mo, kahit makapasok ka sa Star Entertainment, baka hindi ka talaga pakainin ng buto. So, since aso lang kayo, you should behave and guard the door for your owners. Stop randomly barking at the kamay na nagpapakain sa iyo. Hindi yun ang gagawin ng isang matalinong aso. Nagalit ang grupo ng mga celebrity. Si Maxwell Douglas ay lumampas sa dagat. Gayunpaman, kahit na alam nilang hindi kailanman nakita ng lalaki ang mga kilalang tao bilang tao, wala silang magagawa tungkol dito. Nagpatuloy ang babaeng iyon sa pagsasalita, kaya, para sa isang napakahusay na girl tulad ni Snow Fenner, pipiliin mo pa rin na year-ocon siya hanggang sa ang kanyang karera ay lampas sa pagtubos, hindi ba? Hindi ba obvious? Natatawang sabi ni Maxwell. Sino ba ang nagtanong sa tulala ng isang babae na I-provoke ang Star Entertainment? I-provoke si Maeve Lee. Akala ba niya makakalaban niya si Maeve in the future? Sa tingin ba ninyo lahat ay posible? Kahit na hindi niya sinaktan ng Star Entertainment sa pamamagitan lamang ng pagtaas sa napakabilis na kasikatan, ganoon din sana ang pakikitungo ni Maeve sa kanya. Snow Fenner is considered utterly destroyed beyond redemption. Ang babaeng tulad niya ay masyadong dalisay at masyadong disiplinado. Hindi siya bagay sa entertainment industry. Ito rin ang payo ko para sa iyo. Kung ayaw mong maging katulad ni Snow, behave sa inyong sarili. Dahil dito, hinailan ni Maxwell ang kanyang tabako ng matagal, nakakaramdam siya ng pagka-relax. Gayunpaman, sa sandaling iyon, parang may bigla siyang na-realize, subconsciously niyang sinulyapan ang female celebrity na paulit-ulit na nagtatanong. Sino ka? Bakit hindi kita nakita dati? Dahil sa kanyang pagkabalisa kanina, hindi na malaya ni Maxwell ang kakaibang bagong mukha na ito. Akala niya ay may pinirmahan na isang brilliant media manager ang isang bagong dating. Gayunpaman, biglang naramdaman ni Maxwell na may mali. Naramdaman pa niya ang paglamig sa kanyang gulugod. Isang malisyosong ngiti ang sumilay sa mukha ng babae. Normal lang na hindi mo ako nakikita dati dahil hindi naman ako taga-company mo. Kung gayon, ikaw ay... Ang pangalan ko ay Fiona Jennings, mula sa Con City. Si Fiona Jennings ay numero 14 ng Wolf's Den. Siya rin ang nag-iisang babae sa Wolf's Den bukod kay Vanessa Harris. Kabanata 385. Pangalawang Pangulo ng Brilliant Media. Sa sandaling iyon, buong tapang niyang iniabot ang isang telepono na may high definition na function ng camera at ngumiti ng husto kay Maxwell Douglas. Mr. Douglas, kung ano man ang sinabi mo ngayon lang ay nakarecord sa phone ko. Haha, prangka ka talagang tao. Sasabihin mo na lang kung ano ang nasa isip mo. Akala mo ba walang magsesettle ng score sa'yo? Kapag na-expose na itong video ko, sa tingin ko ay makakabangon muli si Miss Snow Fenner ng marangal. Namutla si Maxwell. Hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganitong sitwasyon. Samantala, gulat na gulat ang ibang mga artista habang nakatingin sila sa paraan ni Fiona Jennings, ang kanilang mga ekspresyon ay nagpinta ng gulat at hindi makapaniwala. Gayunpaman, nadama ng lahat na nakataas sa loob. Malaking dagok kay Maxwell ang ginawa ni Fiona. Anong nakatayo kayo dyan? Sabay agaw ng phone sa kamay niya. Kinakabahan si Maxwell habang sinisigawan ang mga celebrity. Gayunpaman, walang handang gumawa ng anuman kay Fiona. Umalis si Maxwell sa kanyang upuan at sinuntok si Fiona, handang agawin ang kanyang telepono. Gayunpaman, paano siya makakapantay kay Fiona? Siya ang pinakalabing-4 ng Wolf's Den. Madali niyang maibaba ang hindi bababa sa 30 ng Maxwell ng mag-isa. Lumipat si Fiona sa gilid, walang kahirap-hirap na iniiwasan si Maxwell, at pagkatapos ay sa isang mabilis na sipa, paimpol niyang ibinato si Maxwell sa lupa. Napatulala ang mga celebrity nang makita nila ang eksenang ito, who knows na ang isang mukhang mahinang babae na tulad ni Fiona ay magkakaroon ng ganoong explosive strength. Security, security. At ubili na aminin ang pagkatalo, sinigawan ni Maxwell ang kanyang mga bantay. Gayunpaman, sa 12 ng mga gwardya na tinanggap sa malaking kumpanyang ito ng Brilliant Media, walang tumugon. Sa sandaling iyon, muling itinulak ang pinto ng opisina, at pumasok si Pierre Sommers kasama si Martin Jakeman at ang iba pa sa likuran. Sumunod sa tabi nila ang isang hamak na lalaki na kasing edad ni Maxwell na baldado ang paa. Mr. Douglas, tumigil ka na sa pagsigaw. Hindi makayanan ng mga guards na kinuha mo ang pambubugbog, kaya natambas silang lahat. Titir ang nagsalita. Pagkatapos noon, lumingon siya sa lalaking nasa tabi niya at sinabing, Herman Hale, kung ano man ang gusto mong sabihin, masasabi mo na.
Ang lalaking ito ay ang taong ipinakilala kay Tyr ni Lily Zimmerman, Herman Hale. Sa sandaling makita ni Maxwell si Herman, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Hindi lang si Maxwell, nagulat din ang mga senior celebrities sa Brilliant Media. Vice President Hale, ikaw. Hindi ka pa ba patay? Bakit ka? Si Herman Hale pala ang Vice President ng Brilliant Media. Ang Brilliant Media na ito ay isang kumpanyang itinatag ng parehong kalalakihan sa magkasanib na pagsisikap. Gayunpaman, bakit sinabi ng mga artista ng kumpanya na si Herman ay dapat na patay na? Sa sandaling iyon, isang ligaw na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Herman. Nagngangalit siya habang nakatitig kay Maxwell. Matagal na, Maxwell Douglas. I finally have this opportunity. You're dead meat. Herman Hale, ikaw. Bakit ikaw? Nauutal na sabi ni Maxwell. Bakit hindi ako patay? Tumawa ng malakas si Herman. Dahil ang swerte ko. Maxwell, masyado kang walang awa. Noong itinatag ko ang Brilliant Media sa iyo, umiwas ka sa pagbabayad ng buwis, nag-alok ng casting couches sa mga bagong dating, at 2 taon na ang nakalipas, ni-rape mo pa si Miriam Clark, dahilan para magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa isang namumuong batang babae sa labas ng isang gusali. Paano ka natutulog sa gabi sa nakalipas na 2 taon? Tumambad si Herman. Ang pahayag na ito ay parang kidlat sa mga artista sa paligid. Hindi nila naisip sa kanilang pinakamaligaw na panaginip na si Maxwell ay ganoong tao. Isa siyang lobo na nakadamit ng tupa. Tungkol sa insidente 2 taon na ang nakalilipas tungkol kay Miriam Clark, inisip ng lahat na tumalon siya sa gusali dahil sa matinding pressure. Inimitay pa nga si Maxwell habang umiiyak dahil sa kalungkutan sa pangyayaring ito at dinala sa ospital. Noon, inakala ng lahat sa Brilliant Media na si Maxwell ay isang mapagmalasakit at mapagmahal na tao. Gayunpaman, sino ang nakakaalam na siya ang dahilan ng pagkamatay ni Miriam sa buong panahon? Maxwell, ilang dekada na tayong magkapatid. At first, hindi ako masanay sa paraan mo ng paghawak ng mga bagay-bagay, pero para sa kapakanan ng ating pagkakaibigan, nagparaya ako. Kahit pagkatapos mong maging sanhi ng pagkamatay ni Miriam, tinulungan kitang itago ang pangyayari dahil kapatid kita pero ikaw. Nagpadala ka talaga ng taong pumatay sa akin dahil natatakot kang ilantad ko ang iyong mga maling gawain. Ahaha, naisip mo ba na ang aksidente sa sasakyan na nakuha mo ng isang tao na gumawa ng isang tao ay talagang pumatay sa akin? Nakita ko pa na lumuha ka ng buwaya sa balita habang inaayos mo ang aking libing. Pero maswerte akong nakatakas sa trahedyang iyon. Alam mo ba gaano ako sama ng loob nang mapanood ko ang iyong mapanlinlang na hitsura sa TV. Gusto kong bumalik para sa iyo nitong nakaraang 2 taon, ngunit habang patuloy na lumalago ang negosyo, wala akong pagkakataon na makakatakas pa. Ang mga kilalang tao sa paligid ay nakatitig, dilat ang mga mata, habang si Maxwell ay namutla at nanginginig ang lahat. He never imagined, never in his wildest dreams, inisip na dadalhin ni Tyr si Herman dito. Herman Hale, huwag kang ang magbulalas ng kalokohan. Tinisiraan mo ako. Wala akong nagawa sa mga binanggit mo, pakli ni Maxwell. Hehe. Tumawa ng mahina si Herman. Only you would know if you've ever done such things. However, I'm not afraid of you to deny it. Tutal nakagawa na ako ng police report bago pumunta dito. I still have evidence for the things you've done in the past at muling iimbestigahan ng pulisya ang kaso ni Miriam. Sa wakas, kahit na wala akong makitang ebidensya ng pagkuha mo ng isang tao na dahilan ng aking aksidente sa sasakyan, sa pamamagitan lamang ng mga naunang ebidensya at ang kasong ito ng sinadyang paninirang puri laban kay Snowfenner, sapat na ito upang makulong ka habang buhay. Ahahaha. Dahil naging mayabang at busog sa sarili ilang minuto na ang nakalipas, parang biglang nawala ng malay si Maxwell. Sa sandaling iyon, narinig ang mga sirena ng pulis sa labas ng opisina ng Brilliant Media. Nang marinig niya ang mga sirena, nanginig si Maxwell at nagsimulang umiyak. Napasigaw pa siya ng malakas. Gayunpaman, ang ginawa sa gabi ay lumilitaw sa araw. Kaya ano ang silbi ng iyakan ito ngayon? Wala pang 1 minuto, lumitaw ang pulis na may warrant of arrest at inaresto si Maxwell sa ilalim ng iba't ibang kaso. Tinundan din ni Herman ang mga pulis pabalik sa istasyon upang tumulong sa mga investigasyon. Pagkaraan ng 2 taong paghihirap, tila nagkaroon si Herman ng pananaw sa mundo. Wala na siyang pananabik para sa kanyang kinabukasan na parabang namatay siya sa loob.
Ngayong kinuha na si Maxwell, tiyak na pipiliin ni Herman na mapahamak na kasama niya para hindi na muling makita ni Maxwell ang mundo sa labas. Kabanata 386. 6 na bilyong dolyar ng Hell Money. Lahat ng nangyari kanina ay ni-record din ng phone ni Fiona Jennings. Kapag nalantad ang video na ito, walang alinlangan na gagawin nitong kaguluhan ang web. Isang malaking turnaround ang lumitaw sa kaso ni Snow Fenner, at ang krisis ay maaaring ituring na naiwasan. Nang ipadala ni Tir Sommers ang video na ito kay Henry Walker, ang huli ay halos tumalon sa kasab-ikan. Brother Tir, you're too admirable. To think you could secure such powerful evidence in such a short time. This is great. Paired with the PR we've hired, we can completely clear the names Miss Fenner with this video. Hanggang saan natin malilinas ang pangalan niya? Tanong ni Tir. Nag-isip muna si Henry bago sumagot, mga 70%. Kung tutuusin, alam mo naman ang internet. May mga keyboard warriors. Kahit may mga katotohanang napatunayan na, magdudulot pa rin sila ng kaguluhan. Ungol na sagot ni Tir. So, hindi pa rin sapat ang ginawa natin ngayon. Tama, Kuya Tir, sagot ni Henry. 2 hakbang na ang nabanggit ko sa iyo kanina. Ang unang hakbang na ito ay nakamit na. Susunod, kailangan nating kumpletuhin ang 2 hakbang. Kapag natapos na ang 2 hakbang, ang kaso ni Miss Fenner ay malulutas ng walang kamali-mali. Para ilihis ang atensyon ng masa. Paninindigan ni Tir. Tama. Kung ilantad natin ang video na ito sa online, mababago ng mga makatwirang netizens ang kanilang mga pananaw. Gayunpaman, para sa paglikha ng chismis, gagamitin ng ilang media ang material na ito upang magsimula ng ibang bagay. Kaya, sa paglitaw lamang ng masarap na chismis ay ang mga media na iyon at agad na ilipat ang kanilang atensyon at target sa ganoong paraan, ang traksayo ng kaso ni Miss Fenner ay mabilis na mapipigilan. Sige. Tumango si Tir. Then, up next, I'll go and look for this so-called masarap na chismis na nabanggit mo. Kung wala talaga akong mahanap, I'll make one. Sige Kuya Tir, I'll wait your good news. Pagkatapos ng tawag sa telepono, nagbigay ng mahabang stretch si Tir. Pagkatapos, lumingon siya sa ilang miyembro ng Wolf's Den at sinabing, mamaya, kailangan kong maghanda ng ilang mga dokumento habang may maliit kayong misyon. Tungkol naman sa mga nilalaman ng misyon, nag-email ako sa inyo. Napakainit ng araw sa labas at ang kailangan ko ay hindi madaling mabili, ngunit naniniwala akong makukuha ninyo ito para sa akin. Bagamat hindi sigurado ang 5 miyembro ng Wolf's Den kung ano ang gustong ipagawa sa kanila ni Tir, tumango sila at walang pag-aalinlangan na sumang-ayon. Ito ang mga miyembro ng Wolf's Den. Hindi nila kinwestiyon ang kanilang misyon at gagawin lamang ito gaya ng sinabi. Isang kabilugan ng buwan ang nakasabit sa kalangitan ng hating gabi na may mga bituin na nagpapalamuti dito. Ito ay isang mapayapa at tahimik na gabi. Sa loob ng isang mansyon sa suburb ng Stellar City, ang presidente ng Star Entertainment na si Hanson Yard ay mahimbing na natulog na may kayakap na may bahay. Napakagandang gabi noon. Gayunpaman, isang malamig na simoy ng hangin ang biglang humampas sa mga bintana at naramdaman ni Hanson ang lamig sa kanyang likod. Subconsciously, kinailan niya ang mga saplot sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang may bahay ay biglang tumili. Ang sigaw niya ang nagpagising kay Hanson. Pamaling siya sa kanyang kasintahan, naiirita, at nagtanong, ano ang sinisigawan mo sa hating gabi na ito? Mukhang natakot ang kanyang kasintahan at itinuro ang harapan ng kama, nauutal na nagtanong, ano iyon? Kinusat ni Hanson ang kanyang mga mata at tumingin sa harapan. Sa sumunod na sandali, na parang nabigla ang kanyang isip, biglang umupo si Hanson sa kama. Noong una, akala niya nananaginip siya. Kinurot niya ang sarili sa kanyang hita at ang nakakatusok na sakit ay nagparamdam sa kanya na ito ay katotohanan. Sa sandaling iyon, sa harap ng higa ni Hanson, may mga bundle ng banknotes na nakasalansan ng hindi bababa sa 1 metro ang taas na parang isang malaking pader. Ito. Nananatili man ang nakatusok na sakit sa kanyang hita, at ubili pa rin si Hanson na maniwala na ito ay totoo. Sa walang kadahilanan sa kalagitnaan ng gabi, isang bundok ng pera ang biglang lumitaw sa harap ng kanyang bintana. Ano ang nangyayari? Hindi lang isang button sa harap ng kanyang kama, kundi nakakalat din ito sa kanyang kama. Ang liwanag ng buwan ay sumikat sa mga bintana.
Walang kamalay-malay na kinuha ng kanyang kasintahan ang isang bundle at kaagad na parang nakita niya ang pinakakakila-kilabot na bagay sa mundo, itinapon niya ang bundle ng pera pagkatapos ng panginginig. President Yard, ito ay mga impyernong banknotes. Ang kanilang mga isip ay sumabog sa isang hagong na tunog. Pagamat gabi ng tag-araw, naramdaman ni Hansen at ng kanyang may bahay na para silang nahulog sa hukay ng yelo. Kahit na ang silid ay tila isang bahay ng yelo. Sino ka? Sa sandaling iyon, napansin ng may bahay ni Hansen ang ilang mga silhouette na lumilitaw sa sofa ng silid. Kinilig si Hansen at mabilis na binuksan ang mga ilaw. Ang silid ay napuno ng impyerno ng mga banknote, at si Tyr ay nakaupo sa leather na sofa, umiikot sa kanyang kamay ang isang baso ng bagong ibinuhos na red wine habang nakangiti siya kay Hansen. Sa likod ni Tyr nakatayo ang 5 miyembro ng Wolf's Den. Sino? Sino kayong lahat? Tao ba kayo o multo? Nasa bingit na ng katinoan si Hansen dahil hindi niya maintindihan kung paano ito ginawa ng mga taong ito. Sa maikling sandali habang siya ay natutulog, paano nila inilipat ang napakaraming impyernong papeles sa kanyang silid. Bukod dito, mayroon siyang nakatalagang mga security guard sa labas ng kanyang mansyon at 2 mabangis na aso. Talagang pinaghihinalaan ni Hansen na si Tyr at ang iba ay mga multo dahil ito ay masyadong kakaiba. Ang supernatural lang ang makakagawa ng ganito. Huwag kang matakot, Mr. Yard. Siyempre, tao tayo. Paano kaya magkakaroon ng multo sa mundong ito, di ba? Let me introduce myself. My name is Tyr Somers from Con City. I presume you've heard of my name before. Nanginginig si Hansen at takot na nakatitig kay Tyr, nauutal na sabi, Ikaw. Ikaw si Tyr Somers. Paano ka nakapasok dito? At ito ay, umigop ng alak si Tyr at ngumiti. Huwag kang kabahan. Kami ay natural na matapang na dumaan sa iyong pintuan. Tungkol sa mga talang ito, kami ang nagangat dito ng may matinding pagsisikap. Halos nakalkula ko. Ang iyong Star Entertainment ay nagkakahalaga ng halos 10 bilyong dolyar sa merkado, at mayroon kang 60% ng mga pagbabahagi. Mayroong 6 na bilyong dolyar dito. Gusto mo bang bilangin sila? Kabanata 387. Ginugulo lang kita. Nawala ang kulay sa mukha ni Hansen Yard, sa kabilang banda, ang kanyang ginang ay naabutan ng pagkabalisa habang ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi sa mga ilog. Ang isang tulad ni Hansen Yard, na nasa industriya ng entertainment sa loob ng maraming taon at nasangkot sa mga sindikato ng kriminal at parehong nagpapatupad ng batas, ay maaaring ituring na isang tusong matandang fox. Natural, naiintindihan niya ang posisyon niya ngayon at ang lakas ng grupo ni Tyr Somers sa tapat niya. Upang mapasuko ang mga bodyguard at ang malaking itim na aso sa ibaba at pagkatapos ay magdala ng napakaraming impyernong papeles, at ilagay ang mga ito sa kanyang bahay nang hindi inaalerto siya o ang kanyang may bahay. Hindi ba yun isang bagay na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao? Ang tanging maaaring gumawa ng ganoong bagay sa loob ng Stellar City ay ang 12 Zodiacs Fighters ng pamilya Quintes. Ikaw. Ano bang gusto mo? Tumayo si Tyr Somers, nakangiting parang Cheshire Cat habang humahakbang patungo sa isang stack ng Hell Notes at bahagyang idiniin ang kanyang kamay dito. Hindi ko ba nilinaw ang sarili ko? 6 billion for 60% of Star Entertainment shares. Pero ikaw. Iyon ay, hindi na nang-ahas si Hansen Yard na magpatuloy. Siya ay nahiya at nataranta. Nabitawan ni Tyr Somers ang mga papel de bangko nang mahulog ang mga ito mula sa kanyang kamay, na nagkalat sa sahig. Ibig mong sabihin itong mga impyernong banknotes. Isang mapanuksong ngiti ang bumungad sa mukha ni Tyr. Hahaha, ginugulo lang kita. Habang nagsasalita si Tyr Somers, kinuha niya ang isang bag ng balat ng baka kay Fiona Jennings, na tumabi sa kanya at inihagis ito patungo sa Hansen Yard. Narito ang lahat ng gusto mo. I give you 3 minutes to think about it. Pagkasabi nito ay hindi na pinansin ni Tyr si Hansen. Tumalikod siya at inayos ang sarili sa sofa, patuloy na iniikot ang bagong baso ng red wine sa kanyang kamay. Sa loob ng bag ng balat ng baka ay ang kontrata para sa mga bahagi ni Hansen sa Star Entertainment, na may kalakip na tseke na 6 na bilyong dolyar bilang karagdagan sa isang tiket sa paglipad patungong Singapore. Kaninang hapon, nakakuha si Tyr ng impormasyon tungkol kay Hansen sa pamamagitan ng mga espesyal na paraan. Hangga't handa si Tyr na magbayad para dito, hindi mahirap ipaimbestigahan siya. Nalaman niyang nasa Singapore ang pamilya ni Hansen, ang kanyang asawa at anak na babae.
Ito ay isang paraan ng paglabas na isinaayos para lamang sa kanya. Napadila si Hansen nang makita ang mga gamit sa bag. Parang nag-iisip siya. Lumipas ang 3 minuto sa isang kisap mata. Tumangala si Tyr, nababagot ang tingin kay Hansen. Nakangiting ibinalita niya, "Time's up, President Yard. Nakapagdesisyon ka na ba?" Sa sandaling iyon, ang lahat ng nakaraang tensyon ay tila nawala sa kanya. Ang sitwasyon, ngayon man lang, ay mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Ilang sandali lang ang nakalipas, naniwala siyang magwawakas ang kanyang buhay ngayong gabi nang matuklasan niya si Tyr at ang kanyang grupo na hindi napapansin sa kanyang kwarto. Gayunpaman, nag-alok si Tyr na bilhin ang kanyang mga share sa Star Entertainment sa halagang 6 na bilyon, nang inakala niyang banta siya ni Tyr ng 6 na bilyong papel sa impyerno upang pilitin siyang humiwalay sa kanyang mga bahagi. Ang kanyang mga bahagi ay nagkakahalaga ng 6 na bilyon. Iyon ang ibinigay sa kanya ni Tyr at hindi siya sinamantala. "Ehe, Mr. Summers?" Tanong. "Naubusan na ako ng bargaining room ha." Napangiti si Tyr kay Hansen habang iniikot ang baso ng red wine sa kamay niya. "Tiyak na maaari kang makipagtawaran sa akin kung makakahanap ka ng lakas ng loob. Hindi ka ba natatakot na sabihin kong oo ngayon at pagkatapos ay bumalik bukas?" Patuloy ni Hansen, "Alam mo na ang pamilya Quintes ang nasa likod ng Star Entertainment." Umigop ng alak si Tyr at mahinahong nagtanong, "I heard Zainly is currently in a vegetative state." "Tama iyan." Tumanggo si Hansen. Patuloy ni Tyr, "Kung gayon, sa pagitan mo ni Zainly, sino sa tingin mo ang mas mahalaga sa pamilya Quintes?" Natahimik si Hansen, pagkatapos ay nilinaw, "Ang pamilyang Quintes ang nagbibigay ng mukha kay Maeve Lee, hindi kay Zainly." "Talaga?" Tumanggo si Tyr. "Paano ang kapre ng pamilya Quintes?" "Balita ko isa siya sa mga Zodiac fighters ng pamilya Quintes. Hindi ko alam kung ano ang kalagayan niya ngayon. Pero, kumbaga, kahit hindi siya mamatay, kailangan niyang umasa sa isang IV drip for the rest of his life parang mas malala ang kalagayan niya kumpara kay Zainly. Let me tell you a secret. Ako ang naging dahilan para mapunta si Capper sa ganyan." Marahas na nanginginig ang mga kamay ni Hansen, puno ng takot ang kanyang mga mata. Inilapag ni Tyr ang baso ng red wine, tumayo, at nagunat. "Well, ayoko nang masyadong magsalita, kaya sagutin mo ako." Sa pagkakataong ito, bahagya ng nagatubili si Hansen bago kumuha ng panulat at pinirmahan ang kanyang pangalan sa bawat pahina ng kontrata. Hindi na siya nag-abalang basahin ang kontrata dahil wala naman itong kabuluhan. Hindi bababasa, ang 6 na bilyong halaga ng tseke at ang tiket sa eroplano ay totoo. Nakagawa siya ng pinakamatalinong pagpili sa katunayan, ganoon din ang gagawin ng sinumang veterano. Pagkatapos ng insidenteng ito, tiyak na magdidigmaan ang pamilya Quintes at Tyr. Kahit na hindi siya patayin ni Tyr Summers ngayong gabi, kahit na may suporta si Hansen sa pamilya Quintes pagkatapos, kahit na pinatay ng pamilya Quintes si Tyr sa huli, hindi ito magiging kapaki-pakinabang para kay Hansen sa anumang paraan. Masyadong malaki ang panganib. Kaya, ang pinakamatalinong desisyon ay ang lumabas habang kayapan niya. Kapag nagsagupaan ang 2 dragon, isang kalamidad din ang sasapit sa mga isda sa moat. Ang Hansen Yard ay hindi nais na mahuli sa crossfire, huwag mag-isa na masangkot. "Salamat, Mr. Summers." Matapos pirmahan ni Hansen ang kontrata, magalang niyang ibinigay ito kay Tyr Summers. "Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong makaalis dito. Kailangan mo ba ng masasakyan papuntang airport?" Tanong ni Tyr. "Hindi na kailangan." Umiling si Hansen. "Nga pala, para makita ako ni Mr. Summers sa hating gabi, ito ay may kinalaman sa usaping kinasasangkutan ni Snow Fenner. Mayroon kang isang mahusay na dalubhasa sa relasyon sa publiko sa likod mo. Dapat kong sabihin, para sa iyo na gumawa ng isang hakbang laban sa Brilliant Media's Maxwell Douglas ay kahanga-hanga. Ngayong nagsimula ang isang napakalaking online na krusada laban kay Maxwell Douglas, ang imahe ni Snow Fenner ay naibalik. Ang mga epekto ay kapansin-pansin. Pero hindi basta-basta kukunin ng media ang paghiga. Tiyak na patuloy nilang pahihirapan ang mga bagay-bagay. Yung next step is to shift the target, right? Tama iyan. Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Tyr. "Ito ang dahilan kung bakit kailangan ko pa rin ang iyong tulong, President Yard." Hehe. Umalaklak si Hansen, saka inabot ang isang bangkos ng mga susi sa loob ng bedside table niya at ibinigay kay Tyr. "May safe sa loob ng opisina ko na naglalaman ng lahat ng dumi sa lahat ng artista ng Star Entertainment.
Ang ilang impormasyon at mga video mula sa mga unang taon ng painayan ni Maeve Lee, sa partikular, ay pumupuno sa kalahati ng ligtas. Mr. Summers, masisiguro kung magugulat kapag katapos mapanood ang mga ito. Hindi na kailangang umarkila ng media upang pagandahin ang mga bagay na tulad niyan. Tumawa si Tyr. Dapat niyang inaasahan na si Maeve Lee ay may kahinahinalang background sa simula pa lang. Paano ang isang tulad niyan ay gumamit ng ordinaryong paraan para makarating sa tuktok? Kabanata 388. Ang pagbagsak ng pampublikong katauhan ni Maeve Lee. Hindi nakakagulat na si Maeve Lee ang magiging young mistress ng Quintes family. They have kept the fallout with Star Entertainment under wraps. You people who are in the entertainment industry are really something. Kinuha ni Tyr Summers ang gusto niya at nakangiting umalis. Natural, hindi isinama ni Tyr ang lahat kung sakali ngunit iniwan sina Fiona Jennings at Martin Jakeman upang escort si Hanson Yard at ang kanyang may bahay sa airport para makasakay sa kanyang flight papuntang Singapore. Alas 6 na rin ng umaga, eksaktong kapareho ng araw bago ang sunod-sunod na nakagigimbal na mga anekdota ang bumagyo sa internet. Lahat sila ay dumi kay Maeve Lee. Mula sa kanyang debo, ibinente ni Maeve ang kanyang katawan at direktang inalok ang kanyang sarili sa Hanson Yard para sa suporta. Pagkatapos, para makakuha si Maeve ng isang partikular na tungkulin, hindi siya nag-atubiling ipaayos kay Hanson na makatulog siya ng ilang mamumuhunan. Sa huli, sa interes na maakit ang atensyon ni Julian Quintes, ang tagapagmana ng pamilya Quintes, ginamit ni Maeve ang lahat ng uri ng mga pukana at panlilinlang sa kanyang pagtatapon. Ang bawat balita ay may kakayahang lumikha ng kaguluhan sa internet. Bilang karagdagan sa mga makabuluhang pagsisiwalat na ito, may ilang mas maliliit na paghahayag na inilathala ng sabay-sabay gaya ng pagiging stalk ni Maeve, nasiyahan sa pambubuli at pang-aapi sa mga bagong dating, at hanggang sa pilitin silang dilaan ang kanyang sapatos, lahat ng ito ay nahayag. Higit pa rito, ang bawat isa sa mga piraso ng impormasyong ito ay naglalaman ng isang hindi maikikaila na video. Mga video ni Maeve na sinasampal ang mga baguhan at pinaluhod sila at umasta na parang mga aso ay nasa HD. Ang pagkakaroon ng mga video na ito ay hindi isiniwalat kay Maeve. Iyon ang backup na inihanda ni Hanson at ng iba pa para sa kanilang mga sarili upang bumalik sa simula pa lamang dahil nag-aalala sila na masubsob ni Maeve ang kanyang mga kuko sa Star Entertainment. Pagkatapos maging batang may bahay ng pamilyang Quintes, si Hanson ay nagkaroon ng lahat ng ito habang nagtatalaga ng mga tao upang kolektahin ang mga nagpapatunay na ebidensya na ito bilang leverage. Si Hanson at ang iba ay ganap na tama na gawin ito. Inaasahan ni Maeve na manatiling mahigpit ang tali sa mga lalaki at orihinal na binalak na bantaan si Hanson, at ang iba pa na ibigay ang mga implicating na detalye pagkatapos nilang magpakasal ni Julian Quintes at pagkatapos ay ganap na alisin ang mga ito. Gayunpaman, ngayon, hindi na niya muling makukuha ang pagkakataong iyon. Sa mata ng masa, si Maeve ay isang purong diyosa. Gayunpaman, sa pagsisiwalat ngayon, ito ay naging sanhi ng kanyang pampublikong katauhan upang lubusang gumuho, na ipinako siya ng direkta sa haligi ng kahihiyan, kung saan siya ay binasted. Si Maeve ay isa sa pinakasikat na babaeng bituin sa industriya ng entertainment ngayon, at malayo pa rin sa kanya si Snow Fenner. Gaya ng hinulaan ni Tyr Summers, ang internet ay sumabog sa wala pang 10 minuto matapos ang lahat ng dumi ay sumikat. Bawat pangunahing forum, bawat sikat na media ng balita, ang pinakahinahanap na mga hashtag, halos lahat ng mga ito ay iniulat sa Maeve. Mayroong kahit isang malaking bilang ng mga na-verify na influencer na lantarang nagpo-post at binabash si Maeve. Inayos ni Henry Walker at ng iba pa ang marami sa mga na-verify na influencer at media outlet na ito sa simula. Natural lang na hindi mabilang na iba ang susunod basta may naglatag ng pundasyon. Halos lahat ng na-verify na post ay nakakuha ng napakalaking bilang ng mga komento at papuri sa isang maikling panahon na may pagtaas ng pakikipag-ugnayan. Ang web ay puno ng mga media outlet na gagawin ang anumang bagay para sa kapakanan ng trapiko. Natural lang na sumunod sila pagkatapos makita ang iba na gumawa nito ng may magagandang resulta. So wala pang isang oras, ang kaso ni Maeve ay lumala sa isang hindi pa naganap na antas sa internet. Kasama nito, ang init ng negatibong pahayagan tungkol kay Snow ay matagal nang nawala ng walang bakas. Masusing pinagsamantalahan ni Henry Walker ang paglipat ng paksa sa mga resultang paputok. Kasabay nito, dahil sa naunang video na iyon, si Maxwell Douglas mismo ang umamin na siniraan si Snow dahil nasaktan niya si Maeve.
Pagkatapos ay sinamantala ni Henry Walker ang init at gumawa ng napakalaking paghahayag tungkol sa pagsupil ni Maeve kay Snow. Ang pagkukumpara sa dalawa ay walang katapusang itinaas si Snow at tinapakan si Maeve. Dahil sa pagkahumaling, si Snow ay naging kagalang-galang. Ang insidente ay nagpalakas ng kanyang imahe at umakit ng malaking bilang ng mga bagong tagahanga na yamakap sa kanya. Alas 7 ng umaga, ang unang sinag ng sikat ng araw ay dumaloy sa kwarto ni Maeve sa kanyang vilya. Sa loob ng silid, umalangaw-ngaw ang naguguluhan na dagendong ni Maeve. Nanatili siya kasama ang kanyang kapatid sa ospital hanggang hating gabi kahapon at orihinal na nilayon niyang matulog ng magandang gabi para gumaling at maghintay hanggang bukas para mag-isip ng diskarte para harapin si Tyr. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mangyayari ang gayong kakilakilabot na bagay. Nanginig si Maeve nang makita ang smearing campaign sa kanyang telepono. Tino ang naglabas ng lahat ng ito. Kasalukuyang hindi napigilan ni Maeve ang kanyang galit. Para siyang pasyente mula sa mental ward na dumaranas ng psychotic episode. Ang orihinal na kahangahangang silid tulugan ay di nagtagal ay nabasag ng kanyang mga kamay. Ano ang ibig sabihin nito, Skylar Yaleman? Tinawagan ni Maeve si Skylar, humihingi ng paliwanag. Sa totoo lang, mas naguguluhan at nagalit si Skylar kaysa kay Maeve sa oras na ito. Paano ko dapat malaman? Sa kabilang dulo ng linya dumating ang tirada ni Skylar. Maeve Lee? Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mo munang gawin. Pinalaan na kita simula pa noong unang araw ng iyong debo. Public figure ka na ngayon. Kailangan mong magbayad. Pansinin ang bawat galaw mo dahil hindi mo alam kung kailan ang kamera ng paparazzi ay tatango sa iyo. And, I've advised you to temper your domineering personality, pero nakinig ka ba? Sino ang dapat sisihin ngayong may nangyari? Sa sobrang galit ni Maeve ay nanginginig ang buong katawan niya habang umuungol. Skylar, kinuha ba lahat ng ito ng paparazzi? Pwede bang kumuha ng litrato ang isang paparazzi sa basement mo? Skylar, stop trying to feign ignorance. You're sorely mistaken kung sa tingin mo ay hindi ko alam ang ginagawa ninyo ni Hanson Yard. Bukod sa inyo ni Hanson Yard, walang ibang makakahawak sa mga ito. How ruthless! Napakabilis mong kumilos dahil nag-aalala ka na ang kasal ko sa pamilyang Quintes ay magbabante sa Star Entertainment. Skylar remained silent for 2 seconds, then clarified, I really don't know anything about this matter. I've also called Hanson Yard, but his phone has switched off. I don't know what that guy is doing. But with all this going on, I'm sure tapos na siya sa office, so let's go over and find him. Sige. Karaniwang obligado si Maeve na maglagay ng detalyadong pampaganda kapag lumabas siya, ngunit ngayon ay naghilamos lang siya ng mukha at nagmamadaling lumabas. Nagkita sila ni Skylar sa entrance ng Star Entertainment. Parehong matagal nang naglaho ang kanilang camaraderie. Pagkatapos magkita, nagkatinginan lang sila ng walang sinasabi sa kamabangis na tinungo ang loob ng gusali. Kabanata 389. Lumabas sa Star Entertainment. Ilang empleyado ang dumarating sa Star Entertainment para magtrabaho nang pumasok sina Maeve Lee at Skylar Yaleman. Nagkaroon ng iba't ibang usapan ng mga staff sa loob. Ang buong kumpanya ay parang abalang pamilihan. Karamihan sa kanila ay may maningning na ngiti sa kanilang mga mukha, at ang kanilang mga salita ay puno ng paghamak at pangungutya. Halatang hindi maganda ang reputasyon ni Maeve sa kumpanya. May umubo nang makitang pumapasok sina Maeve Lee at Skylar Yaleman. Dahil doon, tumahimik ang orihinal na masiglang kumpanya habang ang lahat ay bumalik sa kanilang sariling gawain. Noong nakaraan, kung may mangyayaring ganito, talagang galit na galit si Maeve. Kung sino man ang magsalita ng masama tungkol sa kanya ay masusumpungan ang kanilang mga sarili sa kanyang pagkakahawak kung saan sila ay haharapin ng malupit. Gayunpaman, wala sa mood si Maeve para sa ganoong bagay ngayon. Sabay silang nagmarcha ni Skylar patungo sa opisina ni Hanson Yard. Hanson Yard, anong nangyayari dito? Sa sandaling binuksan niya ang pinto, hindi napigilan ni Maeve ang mapasigaw, ngunit sa sumunod na segundo, pareho silang tumayo ni Skylar na nanlamig sa pwesto. Hindi si Hanson ang nakaupo sa opisina kundi si Tyr Summers. Dumating ka na. Matagal ko nang hinihintay kayong dalawa. Kasalukuyang nakaupo si Tyr sa upuan ni Hanson habang naka-on ang computer, kung saan nilalaro ang isang video footage. Matapos suriin ni Tyr ang video sa screen. Pagkatapos, tumangala siya kay Maeve Lee, nakangiti mula tenga hanggang tainga habang nagtatanong, I'm curious, Miss Maeve Lee.
Can you actually do 36 backflips at once? Agad na pumutok ang powder sa puso ni Maeve. She poved at Tyr, her visage twisted with malice. Nang si Fiona Jennings, na nakatayo sa tabi ng bintana, ay nasaksihan si Maeve na itinapon ang sarili sa Tyr, mabilis siyang kumilos at sinampal ang isa pang babae sa kanyang mukha. Taglit na natulala si Maeve dahil hindi niya matanggap na may naglakas loob na sumampal sa kanya sa Star Entertainment. Ikaw. Naglakas loob kang saktan ako. Someone. Kahit sino, pasok ka dito. Kung si Maeve ay nagsimulang sumigaw saan man sa loob ng opisina, kadalasan ay may taong unang tatakbo sa kanya para maipadala niya sila sa isang utos. Gayunpaman, ang sitwasyon ngayon ay ganap na walang uliran. Sa kabila ng kanyang pag-iyak ng maraming beses, walang nagmamadaling pumasok. Kakaiba ang sitwasyon na kahit si Skylar ay naramdaman na may mali. Tyr, who wore a placid smile, said sardonically, "Stop yelling. Wala nang umuutos sa iyo sa kumpanya niya. Why don't I try calling someone for you?" Pagkasabi noon ay humigop si Tyr ng brewed coffee para kumalma ang kanyang lalamunan. Pasok ka. Mula sa labas ng pinto, agad na pumasok ang isang grupo ng mga tao, na pawang mga board of directors ng Star Entertainment at pinuno ng legal department ng Star Entertainment, at ilang mga pangunahing ahente ng Star Entertainment. Pagpasok nila, ni isang sulyap man lang ay hindi na nila binitawan sina Maeve at Skylar. Sa halip, lumapit sila kay Tyr at magalang na tinawag siya bilang President Summers. Presidente Summers. Natigilan sina Maeve at Skylar. Paano ito magiging totoo? Si Tyr naman ay naging bukas palad para magpaliwanag sa mag-asawa. Nagulat ka. Hindi mo na kailangang mabigla. Kagabi, gumugol ako ng 6 na bilyon para bilhin ang mga share sa ilalim ng pangalan ng Hanson Yard. Kaya ngayon, ako ang pinakamalaking shareholder ng Star Entertainment at may karapatang gumamit ng kontrol at autoridad na gumawa ng mga desisyon. Imposible yan. Sa pagkakataong ito, maging si Skylar ay natarante nang hindi niya namamalayan na kinuha ang kanyang telepono mula sa kanyang bag at naghahanda na tawagan si Hanson. Payo ni Tyr, don't waste your time. Hanson Yard is now over in Singapore. Let's talk about the two of you next. Sa sinabi nito, kumaway si Tyr sa pinuno ng legal department kung saan ang isa ay agad na nag-abot ng 2 kontrata. Skylar Yaleman, ikaw ang Vice President ng Star Entertainment at may hawak na pangalawang pinakamalaking share na 23%, habang si Maeve Lee, mayroon ka ring 7% na shares sa Star Entertainment. I've done my research. Napag-alaman na nagkamali kayong dalawa sa Star Entertainment at malabo din kayo sa monetary matters. So, I've decided to take back your shares in Star Entertainment for the same price. Siyempre, malaya kang tumanggi. Gusto mo mang pumunta sa korte o gumamit ng ibang paraan, I'll keep you company to the very end. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa mga labi ni Tyr, parehong natigilan sina Skylar at Maeve sa kanilang mga landas. Nilinaw ni Tyr na ito ay isang pagtatangka na paalisin sila sa kumpanya. Don't you dare, Tyr Summers. Hindi rin napigilan ni Skylar ang ulap ng galit sa loob niya sa puntong iyon at sinugod si Tyr. Gayunpaman, diretsyong sinipa siya ni Fiona sa paligid. Ang boring naman. Tumayo si Tyr mula sa kanyang upuan at sinabi kay Fiona, bigyan mo sila ng 3 minuto. Kapag natapos na ang 3 minuto, at tumanggi pa rin silang pumirma dito, gagamitin namin ang iyong paraan para ayusin ang usaping ito. Oo, Kuya Tyr. Alas 10 na, kumalat ang balita na ang Star Entertainment, ang pinakamalaking kumpanya ng entertainment sa Timog, ay nagbago ng pagmamay-ari. Walang opisyal na anunsyo kung sino ang magiging bagong chairman. Kasabay nito, ang former chairman at vice president ng Star Entertainment at higit sa 100 mga pinakamainit nitong artista, kabilang si Maeve Lee, ay lahat ay tinanggal sa Star Entertainment. Sa sandaling kumalat ang balita, sa kabila ng hindi ito kasing kahangahangang mga iskandalo ni Maeve Lee, lumikha pa rin ito ng malaking kaguluhan. Sa hapon, ang araw ng tanghali ay nakabitin sa walang ulap na kalangitan. Sa loob ng villa sa Lunar Mountain sa Con City, si Snow Fenner ay nahaharap sa matinding stress nitong nakaraang araw. Gayunpaman, ngayon, sa wakas ay natapos na ang lahat. Sister Winifred, si Kuya Tyr ang gumawa nito. Hindi lang niya ako tinulungan na linisin ang pangalan ko, kundi tinuruan din niya ang grupo ni Maeve Lee ng malupit na leksyon. Mabuti rin ang loob ni Winifred Zia nang sumagot siya kay Snow Fenner, tulad ng sinabi ko sa iyo sa simula, Little Snow.
Magtiwala ka sa iyong kapatid na Tyr. Wala sa mundong ito ang napakahirap para sa kanya. Salamat. Maraming salamat, Ate Winifred. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Snow ang pagkirot sa kanyang puso at inihagis ang sarili sa mga bisig ni Winifred na paluha. Samantala, sa Walker New Media. Sa opisina ni Henry Walker, si Henry ay nagsindi ng tabako at humila, nakaramdam ng higit na kalmado pagkatapos ng matinding labanan. Sa tapat niya ay nakaupo ang isang medyo may edad na lalaki na medyo mas bata sa kanya. Ang kanyang pangalan ay Hector Walker, ang biolohikal na nakababatang kapatid ni Henry, na ngayon ay may hawak na posisyon ng Deputy General Manager ng Walker New Media. Siya ay, tulad ni Henry, isang may kakayahan at mahusay na individual. Hector, simula ngayon, ang Walker New Media ang pamamahalaan mo. Baka sa mukha ni Hector ang pagdududa habang bumubulong, "Kuya, paano kung hindi ko magawa?" Lalaki ka. Paano mo masasabing hindi mo kaya? Tumayo si Henry at lumapit kay Hector, tinapik ito sa balikat. Naniniwala ako sa iyo. Siguradong mapapabuti mo ang Walker New Media. Kabanata 370. Mahal niya ako. Brother, do you really intend to take over Star Entertainment? The entertainment industry is so convoluted. You could be under tremendous pressure. Nasaan ang motibasyon sa kawalan ng pressure? Umalaklak si Henry Walker. Ito ay isang pagkakataon na ibinigay sa akin ni Brother Tyr. Alam mo ba kung gaano karaming mga big shot sa Con City ang gustong magkaroon ng pagkakataon na magtrabaho para kay Brother Tyr? Ang pagkakataong gumawa ng isang bagay para sa kanya ay hindi isang bagay na makukuha ng kahit sino. Naiintindihan ko, kuya. Tumango si Hector Walker at tiniyak. Don't worry. Siguradong hindi kita pababayaan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina, at pumasok si Tyr Somers. Agad namang tumayo sina Henry at Hector sa atensyon habang magalang na binati si Tyr. Tinenyasan sila ni Tyr na iwanan ang kanilang mga formalidad at pagkatapos ay pinuri, na hawakan mo ng maayos ang bagay, Henry. Kontento na ako. Nagmamadaling sinabi ni Henry Walker, "Salamat, Kuya Tyr, sa iyong papuri." Lahat ito ay salamat sa pagsisikap ni Brother Tyr sa Stellar City. Kung hindi, hindi ko ito magagawa. There's no need for compliments. Nakabili na ako ng Star Entertainment. Nakapagayos ka na ba sa dulo? Nakapagayos na, Brother Tyr, sagot ni Henry Walker. Ngunit si Brother Tyr, Star Entertainment, at Brilliant Media ay nagdulot ng napakalaking kaguluhan nitong nakaraang 2 araw. Tiyak na nakuha nila ang atensyon ng mga awtoridad. Star Entertainment man o Brilliant Media, ang susunod na hakbang ay tiyak na isang masusing investigasyon ng mga nauugnay na partido. Alam ko. Tumango si Tyr. Nabanggit na ito ng legal department ng Star Entertainment. Sabi nila Star Entertainment and Brilliant Media may have to shut its doors for a while. Pero ganoon din. Ang Star Entertainment ay palaging bahagi ng Stellar City, at ang pamilyang Quintes ay nagmamay-ari pa rin ng Stellar City. Sigurado akong may gagawin ang pamilyang Quintes tungkol sa atin sooner or later. Nagkataon lang na nagsasara na ang Star Entertainment at Brilliant Media sa panahong ito. Sa ganitong paraan, maiiwasan natin ang galit ng pamilya Quintes. Kapag tapos na ako sa mga Quintes, ibalik natin ang Star Entertainment at Brilliant Media sa negosyo. Maaari kang pumasok at pagsamahin ang 2 kumpanya ng entertainment sa isa, kasama mo bilang chairman ng board. Maraming salamat, Kuya Tyr. Tyr inclined his head as he continued, "Tama, gusto kong i-promote si Snow Fenner at ilan pang artista na pumirma sa Autumn Field. May plano ka ba kapag kinuha mo ang Star Entertainment at Brilliant Media?" Tumango si Henry Walker bilang pagsang-ayon. Brother Tyr, napag-isipan ko na. Kahit na ang insidenteng ito ay napigilan at nagawa ni Snow Fenner na ibalik ang tubig, ito ay nakakaapekto pa rin sa kanya. So, the next thing I want to do is to tailor-make a film for her that will completely help her re-establish persona. We'll also allow the artists who signed with Autumn Field to co-star in it. Basta dahil ang pelikula ay mahusay na ginawa at humahatak ng papuri, ito ay magbibigay daan sa Snow Fenner na makakuha ng isang foothold sa mga A-list celebrity. Ma'am. Tumango naman si Tyr. Magkano ang tansya mo para mamuhunan sa budget ng pelikula? 1 billion at least, sagot ni Henry. I'll give you 5 billion then. Kung gagawin mo, go big or umuwi ka na.
Sa sumunod na 2 araw, ang maraming iskandalo ni Maeve Lee ay nanatiling laganap ng walang mga palatandaan ng paghina. Ito ay naging imposible para sa kanyang reputasyon na kailanman ay recover. Ngayong kulang si Maeve ng isang entertainment company na sumusuporta sa kanya, hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataong magbalangkas ng tugon. Si Maeve ay lubusang natapos, ang kanyang imahe ay nasira, ang kanyang karera ay nasira. Wala nang lugar para sa kanya sa entertainment industry. Skyler Yaleman, what do you think you're doing? How dare you swindle me of my funds? Kasabay nito, sa villa ni Maeve, muling umalangaw-ngaw ang kanyang galit na galit. Kasabay nito, narinig ang sobrang taksil at masasamang boses ni Skyler Yaleman. Maeve Lee, ang dahilan kung bakit namuhay ka ng magandang buhay sa lahat ng mga taon na ito at taglay mo ang napakalaking kapangyarihan at katayuan ay dahil tinulungan kitang makuha ito. Tikas na obligado kang bayaran ako ngayon na ang napakagandang deck ng mga baraha ay nilalaro ng iyong sariling mga kamay. Sa makatuwid, kukunin ko ang aking bahagi ng pera na binili ni Tear Summers noon sa aking mga bahagi at kukunin pati iyong bahagi. Si Skyler at Maeve ay ganap na naglaho ng lahat ng pagkukunwari ng kabaitan. Pagkatapos na lubos na makuha ang mga share ni na Skyler at Maeve sa Star Entertainment, sinadyang ikredito ni Tear si Skyler sa lahat ng $3 bilyong. Sa oras na iyon, hawak ni Skyler ang 23% ng shares ng Star Entertainment, habang hawak ni Maeve ang 7%. Sa 3,700,000,000 ay dapat na nararapat na pag-aari ni Maeve Lee. Ngunit, walang plano si Skyler na ibigay ang 700,000,000 at nilayon itong kunin. Nagalit si Maeve habang sinisiraan siya, ang lakas ng loob mong lokohin kung ano ang nararapat sa akin. Skyler Yaleman, nakalimutan mo na ba na sa kabila ng pagbagsak ko sa entertainment industry, bagamat hindi ko na kayang ipagpatuloy ang pagiging bahagi ng mundo ng showbiz, malapit na akong maging young mistress ng Quintes family. How dare you steal my money? Young mistress ng pamilya Quintes. Para bang narinig niya ang pinaka-nakakatawang biro na binigay ng mundo. Ninitian ni Skyler ang babae. Maeve Lee, nagde-daydream ka pa ba? Do you really think Julian Quintes is stupid? Why was he so madly in love with you before this? Hindi ba dahil sa public persona mo? Ahaha, he really thought you were some kind of pure white lotus. Ngayong nalantad na ang lahat sa internet, Maeve Lee, ano sa tingin mo ang gagawin sa iyo ni Julian Quintes kapag nalaman niya ang lahat ng ito? Mahal niya ako. Natarante si Maeve, namumula ang kanyang mga mata habang tinatitigan si Skyler, na para bang gusto niya itong lumunin ng buo. Umalaklak si Skyler habang tinutusok, Maeve, wala akong pakialam kung mahal ka pa rin ni Julian Quintes o hindi. Aalis pa rin ako ng bansa, para makalimutan mo ang pagkuha ng 700 million na iyon mula sa akin. At saka, ang villa na tinitirhan mo ngayon kasama ang mga kagamitan ay inayos ko na lahat. Nabente ko na ang villa. Kung ayaw mong itapon sa kalye mamaya, mas mabuting umalis ka na mag-isa. Gaano ka iyahiya ang makuna ng litrato sa ibang pagkakataon kapag ang Diyosa, si Maeve Lee, ay nakitang itinaboy palabas ng villa na parang aso. Skyler Yaleman, pagsisisihan mo ito. Nanginginig sa galit si Maeve habang nagmamadaling lumapit sa lalaki, ngunit walang humpay na sinampal ni Skyler ang kanyang mukha. Nakikita mo talaga ang iyong sarili bilang reyna, hindi ba? Kung patuloy kang sumusubok na makipag-away sa akin, papatayin kita sa kinatatayuan mo. Sa sinabi nito, marahas na sinipa ni Skyler si Maeve, tumalikod, at umalis sa villa. Kailangan niyang sumakay ng eroplano palabas ng lungsod sa lalong madaling panahon dahil sangkot ang pamilya Quintes sa iskandalo ni Maeve. Bagamat wala sa mga ito ang kasalanan ni Skyler, alam niya sa kanyang puso na kapag nagsimula ng makialam ang pamilya Quintes sa usapin, tiyak na hindi siya magkakaroon ng magandang resulta. Sila ang pinakamataas na lipunan ng Timog, at hindi mga tao na maaaring ihambing niya, bilang pinuno ng isang maliit na kumpanya ng libangan.